Sa akin, yung pangyayari ba, di man talaga ako dapat doon sa amin kaysa Bohol man ako. Dayo ako ng Maynila, hanap buhay ako na Bikiri ang trabaho ko doon sa Maynila. Nung nagtrabaho kami sa Bikiri, may mga, siyempre, binata ka pa, may barkada. Ngayon, may kaibigan doon natin kasama sa Bikiri. Bumayo kami sa isang bikdihan. Hindi man sabi na tagang away. Sumakay kami doon sa tricycle, nagpakyaw kami ng tricycle, pauwi doon sa lugar na tinitirahan namin. Pumayag naman yung tricycle driver na mga araw kasi mura pa lang. 15 pesos, malaking halaga na. Di, okay. Ngayon, kay lasing yung kasama ko. Sabi ng kasama ko, ako na lang boss ang magdala ng sidecar. Tricycle driver man din ako, sabi niya. Pumayag na itong driver. Nung pagpayag, simple nakainom, yan sa Bignay na may poultryhan na nawala sa control yung kaibigan ko, nabangga yung side wheel, nautso yung gulong. Yun ang dahilan. Sabi nung driver, magpakapitan muna tayo. Sabi naman nung kaibigan ko, wag na, boss, bayaran na lang namin pagpalayan ng tamang gulong na nautso. Bigyan ka na lang ng boundary mo, pati kita mo sa isang gabi. Sabi niyang ganun. Sabi ko, kung pumayag ka, sabi naman nung driver, ay hindi, magkapitan muna tayo. Doon nagsimula yung hindi nagkaunawaan nila, dalawa. Ngayon, ako naman nakasakay doon sa loob ng sidecar. Kung man nakalain na mura yung driver, yung kasama ko. Siyempre, balisong ba yung laglag sa, yan na yung nasunto na yun. Ngayon, umuwi kami sa bahay, hindi ko akalain yung kasama ko. Dito sa sibat, ako nagpaiwan, kaya wala akong kalanan. Sabi naman niya, dito ka lang, alis ako, diba? Sabi ko ganun. Sige, alis ka. Kaya siguro yung tao siya sa akin. Madaling sabi, wala ako, kaya wala mang kalanan. Hanggat nahuli, pinuntahan ako ng mga barangay tanod sa kapulis, nahuli nila ako. Ang pilit nilang pinaamin sa akin kung nasaan ang kasama ko. Sabi ko kasama ko siya pag-alis pag-uwi dito. Pero pagdating namin dito, umalis din siya. Hindi ko na alam kung nasaan. Hanggat ako ang nakulong. Hanggat umabot kami sa sentensyado ako ng 1725. Pinagtiisan ko yun sa Muntinlupa. Pagka abot ako ng ilang taon sa Muntinlupa, nagpa-request ako pa dito sa Iwahig kasi gusto ko yung magbago doon, magulo sa Muntinlupa. Ayun, nadala ko dito. Pagdating ko dito, ayan, sabi ko dito ko anuhin yung buhay ko kay mahirap doon sa loob, daming gulo. Hindi rin umabot yun ng mga 2 buwan. Nung na-deliver ako dito sa Iwahig, dumating yung asawa ko galing sa Manila. Yun, muhay kong tahimik din sa pangarap mo na magbagong buhay. Di, sunod ka lang ng sunod sa mga utos ng mga nanungkulan sa loob ng kolonya. Sa awa ng Diyos, wala man din nangyayari sa akin, wala din nanakit. Bagong buhay, sabi ko, paglabas ko dito sa lugar na ito, ay hindi na ako maghahanap ng gulo. Bubuhayin ko na lang kahit mahirap ang buhay, bubuhayin ko na lang pamilya ko. Tulad ngayon, pandirihan lang kami ng tricycle. Magkanong kinikita namin yan, mabuti kung maabot ng 200 maghapon. Sikap lang talaga para mabuhay. Homicide with karnap. Yung kasama ko nga may gawa, hindi man nahuli yung kasama ko. Ako ang kinulong, hindi man nahuli ang kasama ko. Sabi nga nila, kung may turo mo yung kasama mo, siya kukulong, ikaw labas ka. Kung may turo, hindi ko na alam kung saan napunta. Kalaki ng Maynila. Parang ako na lang ang pinalit sa yung talagang sumaksak sa tao. Ang balita ko, nasa Nueva Ecija na raw. Hindi nagpakita sa hindi siya wanted. Ako ang nagtubo sa kasalanan na hindi ko ginawa. Kaya nung paglaya ko, pinuntahan ko yung mga kapatid niya. Hiningian ko ng number kaya gusto ko na makausap. Hindi rin magbigay ng number yung mga kapatid. Natakot siguro. Kaya biro mo sabihin na 16 years ako nakulong. Tapos wala man na siya binigay sa akin kahit 10 piso. Kaya natakot yung mga kapatid. Baka daw anong gagawin ko pag nakita kami. Kasi siyempre, siya sarap buhay lang ako. Ang hirap sa kulungan. Lahat kinitiis mo. Kaya sabi ko, paglaya ko, wala man akong magsabi ko na magganti sa kanya. Gusto ko lang siya makausap. Magbigay siya ng tulong sa akin. Katulad dito. Grabe ang hirap. Siya daw doon, mayaman na sa Nueva Ecija. Yan ako sa Iwahig na kapamilya. Paglabas ko, yun. Namumuhay na ng kung ano-anong pwedeng pagkakitaan. Yung pinuntahan namin yung my birthday, yan ang nagturo. Kami ang magkasama. Kaya ako ang diniin nila hanggang hindi mahuli yung sumaksak. Hanggang nasintensyahan ako ng 1725. Kung sa kaguluhan sa Muntinlupa, marami. Sa Muntinlupa, magulo talaga. Ang problema lang, nasa iyo na lang yan kung sasali ka. Kasi doon sa Muntinlupa, normal ang medyo may konting kaguluhan. Pero ikaw, kung may pangarap ka pa sa buhay na makalabas, iwas ka na lang sa gulo. Talagang ingat na ingat, iwas sa gulo.
hanggat makalaya ng maayos. Nakita pa bang sabi na maglayo, talagang takbuhan. Pinabayaan na lang yan, hindi na pinapansin. Iligpit na lang yan dyan pagka natapos na yung gulo. Hindi ka na ako nagtagal ng gusto doon sa Muntinlupa. Na-deliver ako na sa Sampaguita ako dahil numero lang yung kaso ko. Kasi gusto ko, ayaw ko nang masali pa sa gulo. Kasi gusto ko mamuhay ng normal. Kasi pangarap ko kasi sa buhay ko na ayaw ko na magkakaroon ng dumi sa katawan. Kasi pangit, katulad ko, kumbek, wala naman magtanggap ng trabaho sa amin din sa mga kung ano-ano nga applyan mo. Kundi, may marami kong tato. Hindi talaga kahit isang tusok ng karayom. Kasi ang iniingatan ko, baka sakali, paglabas ko, makapagtrabaho ng mga kung ano mga trabaho na medyo maganda-ganda. Ang problema, pag interview mo, hindi ka nang natatanggap yung karayom. Kaibigan mo lahat ng pangkat, walang manggalaw sa'yo. Kasi wala kang, wala kang pinaglalaban na tatak. Pasok ka doon sa ibang silda, okay ka lang. Pasok ka doon sa bilang silda, okay ka lang. Kasi wala kang dalang buo na tatak ng pangkat. Kaya kami mga kwerna doon, kahit saan kami magalagala, walang problema. Hindi na lang yan sa mga nanungkulan na mag-utos sa'yo. Yung, halimbawa, katulad kong kwerna, may silda din sa kwerna doon, wala talagang pagkakit. Hindi kung utusan ka ng mayo, nanungkulan doon. Natural lang yan sa amin kasi nasa loob kami. Kaya kung mautusan ka, susunod ka talaga. O, yung nanungkulan, mayor, stand mayor, bastonero, ganun ba? Kaya lang, susunod ka lang talaga. Ang mga siga, ibig sabihin na wala na silang pangarap sa buhay doon. Kaya naman nakausap nga ako doon, 18 years old pa lang siya. Dahil siya nawala ng pag-asa. Bawat bigay ng mayor doon na may riot, patong-patong ang sentensya. Kaya tumanda siya doon sa Bilibid. Ako ayaw ko ng ganun. Hindi naman talaga sana ako likas na masama dahil di man akin ang pangyayari. Nakulong ako sa habang mataas na taon. Hindi ko ginawa. Wala na akong magawa. Kasi ang dami kasama namin na hindi ginawa. Nagdigti. Dahil sa hindi nila matanggap na wala silang kasalanan. Depende na lang sa pag-relax sa sarili. Tipin mo na may kinabukasan pa kahit nakakulong. Kung di lang ko nagsisisi talaga na kulong, doon ko nakita sa kulungan ang hirap ng buhay ng tao. Pati buto ng baboy, ng buto kinakain dahil sa hirap. Kaya nakapagsabi ko sa sarili ko, mahalaga ang buhay ng tao. Naranasan ko na makakita ng kumain ng sus. Hindi lang talaga, sabi ko makapagsabi ka lang sa loob na bakit naman yung itong pagkain na ibinigay nyo sa amin, parang pagkain na ng baboy. Kaya lang, wala kang lakas loob dahil ang hirap kasi pag binumiro ka, wala kang karapatan magsalita. Kasi binumiro ka. Nga, kung ganitong laya ka na, okay na, wala kang problema. Ginawa na lang namin. Maghanap buhay ng para sa pamilya. Pero hirap talaga, ganito, walang pasukan aksidente. Mabuti kung kumita ka ng 200 sa araw. Kung may mga mabait na puso, kung makatulong, okay lang. Kung hindi rin, wala tayong magawa dahil di man na tinawag ang puso nila. Dahil sa hirap din namin nga mga iskumbe, talagang hirap sa hirap. Kasi wala kaming mapasukan na matinong trabaho. Hindi kami tinatanggap ng mga mall, hindi kami tinatanggap ng ano-ano. Ang gagawin lang namin dito, kung may mga contraction, kung may magtanggap, okay. Katulad kung matanda na, senior na, sino pa magtanggap, may magtulong man, okay lang. Magpasalamat lang tayo ng talagang puso kung may makatulong. Hindi man natin inasahan ganitong buhay.